Hello class, magandang araw sa inyo. Today, we will talk about processes. So, it is our second lesson for this course, okay? We will talk about processes. But before we proceed or before we discuss about the process, okay? Magkaroon muna tayo ng recap or magkaroon muna tayo ng review about dun sa naging previous lesson natin that are connected or that is connected sa lesson natin, no? So last time, pinag-aralan natin what is the importance of a platform o to be more specific, yung tinatawag po nating computing platform. Okay? So napag-aralan natin doon that a platform is the combination of hardware, software, and a network. And without it, no, hindi po tayo makapag-develop ng mga system, hindi po tayo makakapag-develop ng mga applications na ginagamit at pinapakinabangan po natin ngayon, no? And then, without yung platform na meron po tayo ngayon, hindi rin po tayo makapag-conduct ng mga meetings like online meetings, online classes. Okay? So, napaka-importante na meron tayong tinatawag na platform or the computing devices. Okay? So, pinag-aralan din natin yung about sa computer generations. Okay? So, yung mga unang generation ng computers, so, they can only process or they can only accommodate one process at a time. So, isa-isa lang po yung kaya nilang magawa na task. Okay? So, sa mga third generation or dun sa mga sumunod na generation po ng computers, so, inintroduce na yung tinatawag po nating multi-programming wherein multiple programs are running at the same time. Okay, so parang katulad ng ginagawa natin ngayon. Okay? Or kapag may mga online classes tayo. Di ba kapag nagtuturo yung instructor or ako as instructor ninyo, meron na naka-open na Microsoft Office or tawag dito, PowerPoint, and naka-open din yung aking web browser para ma-present sa inyo, okay, yung PowerPoint. Okay? So, meron tayong dalawang process or dalawang program na nag-run or currently in execution. Okay, so kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na multi-programming. Okay? So, proceed na tayo sa lesson natin today about process or processes. So, ano nga ba si process? Okay? Bakit natin siya kailangang pag-aralan? Okay? And para mas maintindihan natin, paano ba ay mina-manage ng ating operating system lahat ng programs, softwares na naka-install, okay, sa ating computing device, no? So, define muna natin what is a process. So, based sa ating pong lesson, ang process daw is the abstraction or the process is the abstraction of a running program. When we say running, currently nag-execute po siya or currently merong activity na nagaganap. Okay, something is happening. Okay, and when we say abstraction naman, it hides the complexity of a running program. Paano po yun? Magbigay na lang tayo ng example. Doon muna tayo sa word na abstraction and or yung word na abstract. Okay? So, minsan kapag nagbabasa kayo ng libro, usually yung mga librong binabasa natin, meron silang tinatawag na abstract. Okay? Wherein kapag binasa mo yung abstract, magkakaroon ka ng idea about sa nilalaman ng ating libro. Okay, so kahit hindi mo nabasahin yung buong libro, pero pag binasa mo yung abstract ng libro na yun, magkakaroon ka ng idea ng nilalaman ng libro na yun. Okay? So, sa technology naman, so, another example, okay? Meron siguro sa inyo dito, marunong mag-drive ng kotse, marunong mag-drive ng motor. Okay? So, hindi naman required na alam natin yung internal process. Okay? Halimbawa, kapag in-start mo yung sasakyan, hindi naman tayo required na maintindihan paano yung nagaganap sa loob or yung internal process ng sasakyan na yon.
Okay, karamihan sa mga gumagamit ng sasakyan, motor, or four wheels, basta alam mo paano i-start, alam mo paano gamitin yung brake, alam mo paano gamitin yung clutch, ganun. So, pwede mo nang magamit yung sasakyan at dadalhin ka nito sa destination mo. Okay? Without, tawag doon, hindi mo na kailangang maintindihan paano yung process ng yung sa gas, mga ganun. Okay? Kasi nga, it hides the complexity. Okay? Doon sa mga normal na user. Okay? So, parang ganun din po dito sa sinasabi sa atin na process is an abstraction of a running program. Okay? Pag niran natin yung ating, uh, pag nag-run tayo ng specific na software or program sa ating pong computer. So, for example, niran mo yung Photoshop. Okay? Meron kang Adobe Photoshop sa yung uh, laptop or sa yung computer. Pag in-execute mo yon, magra na yung program mo. Okay? Meron ng activity. Okay? Nagkaroon na ng process. So, ipapakita niya sa'yo yung uh, tawag dito, yung graphical user interface kung saan pwede kang mag-edit, pero yung internal, okay, internal communication or process, no? Paano pinaprocess ng computer yung mga data, yung mga colors, yung mga text na nilalagay natin doon. Hindi na natin siya kailangan uh, pakialaman. Okay? Kasi trabaho na po yun ang tinatawag na operating system. Okay? And sabi rin dito, there is no universal agreed definition sa process. But the definition, program, and execution seems to be the most frequently used definition. Okay, so program and execution, ibig sabihin nga, merong nangyayari, it is currently running. Okay, merong nangyayari, something is happening. Okay, kapag clinic mo yung specific na software or program sa yung computer. Okay, pag clinic mo na yun, ibig sabihin, that program is currently in execution. Okay, so when we say processes naman, okay, it enable us to do several things at the same time. Paano po yun? Meron tayong tinatawag na pseudo, okay, or parallel. Meron tayong mga word na pseudo and parallel. So, ano nga bang ibig sabihin ng pseudo? Okay, so familiar naman kayo sa tinatawag na pseudocode. When we say pseudo kasi, fake po siya, hindi siya totoo. Pero nagmumukha siyang parang totoo. Ganon din po yung parallel na word. Okay? So, punta muna tayo sa programming. Okay? Gumagawa tayo ng pseudocode. Okay? Tapos, yun yung susundan natin kapag gagawa na tayo ng actual program using specific programming language. So, yung pseudocode, wala siyang sinusundan ng mga rules. Okay? So, pero nagmumukha siyang code kapag tinitignan po natin. No? So, let us consider yung ating pong mga personal computers na ginagamit. Halimbawa, yung mga PC nyo sa bahay, or yung mga laptop na ginagamit natin. Di ba, sa mga modern computers natin ngayon, pwede po tayong gumamit, okay, ng multiple programs at the same time. So, katulad ng example ko kanina, pwede ka mag-open ng Zoom, pwede ka mag-open ng Gmeet, pwede ka mag-open ng Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Word. Pwede rin, habang may ini-edit ka, naka-open si Spotify, nag-play ka ng music. Tapos, naka-open yung video recording na software mo. Kaya, nabi-video mo yung mga activity mo dyan sa PC mo. Okay, so that is tinatawag nating uh, pseudo. Okay, concurrent operation. So, hindi siya totoong nagra-run at the same time. Okay, pero dahil nga sa tinatawag po nating rapid switching, okay, or multi-programming, so nagsuswitch siya from process to process. Okay? Pero dahil nga sa sobrang bilis, okay, ng calculation and computation ng ating mga modern computers, yung kanilang capability to compute, okay, is napakabilis. No? So, ang dating sa mata nating mga tao, para silang sabay-sabay na nagra-run. Okay? Pero, pseudo nga siya. It is fake. Kaya nga po pinag-aaralan natin yung processes ngayon. And there are other lessons na connected dito, which is yung tinatawag po nating scheduling. Halimbawa sa ating pong mga tao, okay? Walang tao na kayang pagsabay-sabay na gawin ang isang bagay. Okay?
So, minsan sinasabi na, "Ay, kaya kong pagsabay-sabayin 'to." Pero ang totoo, hindi po talaga kaya, okey? So, meron tayong limitations. Kung human merong limitations, siyempre yung mga computer meron ding limitations. Pero ang kaibahan lang sa atin, yung computer kasi, yun nga, they can compute, they can manipulate data sa loob ng napakaliit na oras, okey? So, napakabilis nilang mag-compute. Kaya ang nangyayari sa mata nating mga tao, para silang, sabay-sabay na nangyayari, okey? Pero ang totoo nga nun, pseudo concurrent operation. So, it is fake, okey? So, sana naintindihan natin, the definition of a process, okey? So, next, let us define naman ano yung pagkakaiba ng process and a program para mas lalo nating maintindihan what is a process. So, when we say process, it is an activity of some kind. So, ibig sabihin nga, merong nangyayari. Okay? But a program is something that may be stored on disk and not doing anything. So, parang natutulog lang siya. Okay? Yung program meaning natutulog, inactive. Parang tayong mga tao, pagka natutulog ka, okay, inactive ka. So, walang nangyaring movement and hindi ka aware sa nangyayari sa paligid mo. Okay? So, inactive. Ngayon, pagka niran mo yung program na yun, ang tawag na sa kanya ay process kasi currently meron nang nangyayari sa kanya. Active na siya. Okay? Nagkaroon na ng computation. So, another example, baking versus recipe. Yung recipe, nandyan po lahat ng data na kinakailangan natin para magluto ng example, adobo, and yung process. Okay, yung mga steps, mga instruction, paano natin pagsasamahin at paano natin lulutuin yung mga ingredients na yun or sa recipe. Yung baking naman is the activity. Ina-execute mo na siya. Currently, meron ng nangyayari sa kanya. Okay, so yun po yung pagkakaiba ng process and ng program. Tingnan nyo na lang itong um, illustration or yung image na meron tayo dito. Program, ito po yung mga sinusulat natin na instruction using a programming language. Okay? And wala namang nangyayari hanggat hindi mo yan i-execute. So, pag in-execute mo siya, kinumpile na siya ng compiler, okay, magra-run na siya, okay? And ang tawag na doon sa kanya ay process. Okay, so yun yung pinaka main difference ng process and a program. So, when we say program, um, inactive siya. Okay, ganun na lang, ganun ka-simple. Program, inactive, process, active. Okay, merong nangyayari. Next, the process model. So sabi dito, all the runnable software on the computer, sometimes including the operating system na naka-install sa mga devices natin, is organized into a number of sequential process. When you say sequential, may pagkakasunod-sunod. There's a sequence of process. Okay? And to understand more about our operating system, so yun nga, it is a collection of processes running in pseudo or parallel. Okay? So, nagra-run sila, pero hindi sila sabay-sabay na nagra-run. No? Kasi nga, sa sobrang bilis o yung tinatawag po nating rapid switching, okay, uh, mabilis siyang nag-switch from process to process. Halimbawa, process 1, process 2, process 3, process 4. Okay? And millisecond, mga ganun, nanosecond, yung kanilang pag-switch, ganun po sila kabilis. And that is what we call multi-programming. Kasi nga nagkakaroon ng rapid switching between sequence of process. Okay? So, yung, balik tayo sa example kanina, nag-open ka ng Microsoft Word, meron kang browser, naka-Zoom meeting ka pa, meron kang pili-play na music. All that program softwares are running at the same time, running in parallel, in pseudo. Okay? So, parang ganito. Meron tayong illustration. Okay? So, sabihin na lang natin, we have four processes. We have the process A, process B, process C, process D. Okay? So, ng meron silang sequence. Tapos, nagsuswitch yung ating CPU between those process. No? And kung makikita nyo dito sa example C, dito sa illustration natin. Okay? Si process A, nagra-run siya at this point in time.
Okay? Pag natapos na siya, susunod si process B, then next si process C, then si process D naman. Then balik na naman kay process A. So, continuous lang yun. So, hindi po sila magkakasabay na nag-run. Okay? So, bawat isang process, merong allotted time or parang binibigyan sila ng time ng CPU na gawin yung kanilang mga task, yung kanilang mga job. Ganun. Okay, so, naintindihan po natin yung process. They are not running at the same time. Okay? They are running in parallel, in pseudo. Okay? Okay, paano naman nagkakaroon ng tinatawag po nating process? Paano siya nakikreate? So, sabi natin kanina doon sa comparison ng program and a process. Ang program po natin, okay, is inactive, natutulog siya, sleeping. Pagka sinabing process naman, active na siya, nagising. Okay? At kapag nagising na siya, meron ng action, meron ng activity na nangyayari. So, what are the four events that causes process creation? So, number one is yung tinatawag po nating system initialization. When we say system initialization, magbigay na lang tayo ng example. Or balikan muna natin yung mga previous lesson natin. Di ba sabi natin, um, a platform is the combination of hardware and software plus yung network. Okay, pero doon muna tayo sa hardware and software. Hardware and software is inseparable or hindi natin sila pwedeng paghiwalayin. Pag may hardware ka, dapat merong naka-install na software doon sa hardware mo. Or kung meron kang computer, meron kang laptop, meron kang yung mga tangible parts, okay? Kailangan may naka-install doon na operating system. And saan naka-install yung ating operating system which is the main software na meron tayo. Naka-store siya doon sa tinatawag po nating auxiliary memory or the hard drive or SSD or NVMe. Okay? So, nandun siya. Naka-store po siya doon. No? Ngayon, kinuha mo yung laptop mo or umupo ka, marap ka sa computer, prines mo yung power button. So, nagkaroon ng tinatawag na system initialization. Yung natutulog na operating system dun sa iyong auxiliary memory or SSD, HDD or NVMe. Dahil press mo yung power button, nagkaroon ng tinatawag na system initialization. Di natutulog na OS, biglang nagising. So, niload siya ng machine mo, binoot siya ng computer mo. So, kaya may makikita kayo, bilang magpa-pop up yung logo ng Windows, tapos merong naglo-loading na ganyan. Then, biglang lilitaw sa atin yung pinaka graphical user interface. May mga icons, merong wallpaper, yung mga ganun. Okay, so nagkaroon ng system initialization. Yung natutulog na OS biglang nagising. Kasi nga, merong action, merong event. Press mo yung power button. Next event that causes process creation is the execution of a process creation system called by a running process. So, paano naman po ito? So, balik tayo dun sa example, ituloy natin. Na-open na ngayon si OS, nagising na siya, active na siya ngayon. Okay? Kapag binisit mo or inopen mo yung ating tinatawag na task manager and merong mga tabs po doon, performance, start tabs, click mo yung tab na processes. Okay? Kapag click mo yung tab na processes, makikita mo doon yung list of programs or list of programs or processes currently nagra-run. Okay? Wala kang ginawa, pero yung operating system mo yung nag-run, okay, or nag-execute ng mga processes na yon. Okay, so kahit wala kang ginawa, the operating system itself, in-start na po yung mga program or mga processes na yon. Okay, so yung in-open mong program, siya yung nag-open dun sa other programs. Okay, so that is the second event that causes process creation. Number three naman, the user or tayo pong mga gumagamit ng mga computing devices request to create a new process. Ito na po yung meron tayong kumbaga intervention. Okay, so diba, nag-open na. Okay, na-open na yung OS mo. Nandyan na yung graphical user interface. Nakikita mo na yung mga icons, mga mga software na naka-install. Like for example, Microsoft Word, ano pa, yung IDE mo or the Integrated Development Environment. So, nandyan na sila lahat. A user request to create a new process.
Paano po yan? Kapag clinic mo yung specific na program or specific na software, let's say for example, mag-edit ka ng video, pang post mo sa TikTok. So, meron kang program or software tinatawag na CapCut. Pag clinic mo yung CapCut, okay, mag-generate na or mag-create na ng new process. Yung program na CapCut na currently inactive siya, natutulog, biglang magigising. Okay? Kasi nga, merong human intervention, clinic mo siya. Okay? Clinic mo yung program na yon, kaya naging process na siya. Okay? So, yun po yung third. Number four naman is the initiation of a batch job. Paano naman itong initiation of a batch job? So, lahat naman tayo siguro or karamihan sa atin, no, merong internet sa bahay. Okay? And every month nagbabayad tayo. Pero iba-iba tayo ng day kung kailan tayo magbabayad. Merong nagbabayad ng eksaktong 30 or 31 ng buwan. Okay? So sabihin na lang natin para safe. Doon tayo sa 27. Kada 27 ng month, magbabayad ka ng babayaran mo yung bill nyo sa internet. Okay? Sa internet service provider side, meron silang system na nag-generate ng tinatawag na parang yung bill. Okay? So, every 27 of the month, okay, automatic magsisend po yung mga bill na yun sa kanilang mga client or sa kanilang customer. So, lahat tayo makaka-receive ng email, makaka-receive ng message na nagsasabi na kailangan mo nang bayaran itong bill mo. Ngayon, due date na siya. Okay? So, yung mga ganong system, wala na siyang tinatawag na human intervention. Okay? So, automatic, every 27th of the month, yung mga customer na may due date sa araw na yun, automatic yung system magsisend po siya ng bills, okay, dun sa mga client. Okay? Pero syempre, dun sa una, nung create yung program, okay, so, meron silang mga instructions na ganito. So, every 27th of the month, yung mga customer na may due date ng ganitong date, so, sendan mo sila ng bills. Okay? So, that is a batch job. Tapos, another batch na naman, yung mga may due date ng 28. Okay? So, naintindihan po ba the initiation of batch job? Okay? So, all these processes is created by having an existing processes na nag-execute din. Okay? Except the operating system kasi kailangan mo nga siyang sindihan yung iyong computer. Okay? So, that is the core event that causes process creation. So, system initialization, tapos si system, i-run niya yung other programs. Then, number three, the user creates new process by clicking yung mga program and software na install sa kanyang machine. And the initiation of batch job. So, walang human intervention dito. Basta, i-collect na lahat ng jobs, okay? Then, isa niya pong execute. Next, is what we call process termination. So, what causes a process to be terminated or parang huminto? Okay, so, meron din tayong apat na cases or scenarios. So, we have normal exit, error exit, fatal error, and killed by another process. So, number one muna. So, magbigyan na lang din tayo ng mga example para mas mag-gets natin. Okay, so, pag sinabing normal exit, ito yung walang naging aberya, walang problem dun sa program. So, pag natapos niyang execute lahat ng instructions na nasa loob ng program na yon, okay? So, kumbaga, i-give up niya na, ibibigay niya na yung resources to the other process. No? So, voluntarily, mag-exit na siya kasi natapos niya na yung kanyang task. So, halimbawa, meron kang sinulat na computer program. Okay? Malinis, walang error yung program mo. So, babasahin niyo yun from top to bottom, yung mga instructions. So, pag natapos niya na, okay, so di ba yung mga program natin is finite, ibig sabihin meron silang start and meron silang end. So, pag na-reach niya na yung end, na-display niya na yung result, na-compute niya na dapat at na-compute. So, mag-exit na siya. And that is what we call normal exit. And kapag nag-exit na siya, voluntary siyang nag-exit kasi nga wala naman na siyang gagawin, wala na siyang i-compute. So, meaning, tapos na. Number two is yung tinatawag po natin error exit.
Okay, when we say error exit naman, ayun, balik tayo dun sa example. Sumulat ka ng computer program na mag-open ng specific na file sa iyong system. Okay? Kaso nga lang, nung nagra-run na yung program, hahanapin niya na yung file na yun, eh wala namang nag-exist na ganong file. Pero dahil ikaw as a programmer na anticipate mo na what if walang nag-exist na file na gano'n, anong mangyayari? Okay? So magkaroon kayo ng statements or conditions na instruction na kapag wala kang nakita, mag-exit ka na. Okay? Or stop mo na yung ginagawa mo. Kumbaga, yun, i-give up mo na yung resources para makapag-run naman yung other process. Okay, so that is error exit. Merong error, hindi niya nahanap yung file, pero as a programmer, na-anticipate mo na kung wala, ganito yung gagawin mo, mag-exit ka na. Okay, so that is error exit. So, yung normal exit and error exit, voluntary. Kasi, the program or the process, they know what they are doing, parang ganun. No? Number 3 is yung tinatawag po natin fatal error or involuntary. Okay? Fatal error, involuntary siya. Kahit nagkaroon ng fatal error, balik tayo ulit doon sa example. Meron kang computer program, so habang binabasa, in-execute ni CPU, okay, yung mga instructions na nandun. So, sabi niya, dito sa line na to, inuutusan ako ng program na to na i-open or hanapin sa system yung specific na file. So, in-open niya ngayon, hinanap niya. Okay? Nung hindi niya nahanap yung file, dahil as a programmer, the programmer, hindi niya na-anticipate yung ganung scenario, walang condition na mag-handle ng scenario na yun. So, yung program ngayon, or the CPU, clueless po siya ano yung next niyang gagawin kasi wala namang other instruction. So, nagkakaroon ngayon ng error. Okay, anong gagawin ko? So, possible yun, magkaroon ng error. So, magka-crash yung program mo. So, hindi niya alam kasi yung gagawin. Clueless siya. Walang other instruction na nakalagay. So, pinaka-example na pwede kong mabigay sa inyo is yung mga ginawa niyong mobile application before. Okay? Meron kasi tayong tinatawag na error and exception handling sa programming, di ba? Specifically, yung ating try, catch, block. We have the try, catch, block. Mga saan, pag nagkaroon tayo ng exceptions, mga errors sa program natin na hindi natin na-anticipate. So, that mechanism prevents our program or yung mga software natin na mag-crash, okay, or biglang mag-close. Diba dati, may mga problema kayong gano'n, automatic nag-close, nag-terminate yung inyong mga program. Ay, kasi, merong fatal error na tinatawag. Okay? So, involuntary, nag-exit siya. Okay? Nag-stop siya kasi nga, um, hindi alam, okay, ano yung gagawin. So, that is fatal error. Involuntary po siya na nag-give up yung mismong resources. Number 4 is killed by another process. Involuntary ito kasi during execution ng program na yon, biglang na-interrupt, biglang nag-shutdown. Okay? Pinaka-basic example is kapag nagra-run yung Microsoft Word mo, yung Zoom, okay, yung Spotify, yung photo editor mo, bigla mong tinurn off yung computer without closing those software and program. So, dahil yung foundation or yung main software na meron tayo, which is the operating system, has been killed, parang ganun, parang sinutdown natin. All those processes is ma-determinate na sila kasi nga, yung main software, the operating system, namatay na rin, na-shutdown siya. Okay, so that is yung number 4 na nagkukos ng process termination. It was killed by another process. So, si human, tinurn off na yung computer, tinurn off niya yung OS. Yung OS, tinurn off niya yung mga currently nagra-run na process. Okay? So, review tayo sa process creation. So, sa ano pala, sa process termination pala, meron tayo normal exit, and fatal error, and killed by another process. Next, is yung tinatawag po nating process states. Okay?
When we say process states naman, ito yung process nasaan na siya, ano yung kalagayan niya. Okay, so parang ganun kasi pag sinabi natin state, nasaan siya? Okay? So we have three states of a process. So first, we have the running state, meaning the process is actually using the CPU at that instant. Okay? So, halimbawa, meron tayong apat na process. Si process A, process B, process C, process D. So, sa specific point in time, okay, merong isang process na currently running or ginagamit yung CPU natin. Okay, kasi for example, si process A. Okay, so nasa running state siya. Ibig sabihin, at that instant, ginagamit niya yung CPU or yung resource na yon, yung CPU natin. So, nagra-run siya. Okay? Number two is the ready state. They are runnable. Ibig sabihin, ready na. Naghihintay na lang na sila naman yung mapunta sa tinatawag na running state. Pwede rin that they napunta sila sa ready state kasi they are temporarily stopped to let another process run. Okay, kasi nga, sabi natin, hindi pwedeng magsabay-sabay na nagra-run ang mga process. Okay? Sa mata lang natin na parang sabay-sabay sila kasi nga, yung computation, okay, ng CPU natin is napakabilis. Okay, milliseconds or kung may mas maliit pa sa millisecond. Okay, so ganun po siya kabilis kasi mag-process. Okay, but in reality, okay, isa-isa lang po yung pwedeng gumamit ng CPU natin. So, si process A, maybe, uh, it was temporarily stopped to let another process, or sabihin lang natin, yung process B, to run or to use the CPU. Okay? Sa time na to. No? Number three is the black state. Ito naman yung mga processes na nasa black state, they are unable to run until some external event happen. Ano po yung mga external event na yun? Maybe yung process na yun, kinakailangan ng input. Okay? So hanggat wala yung input, wala yung data, hindi binibigay sa kanya yung data, hindi siya magpo-proceed or hindi siya mapupunta sa tinatawag po natin ready state. Pag nasa ready state na siya, so naghihintay na lang siya ng time na siya naman yung makagamit ng resources. Okay? So lahat ng process sa computer natin, diyan lang sila umiikot, diyan sa mga states na yan. So, maybe this process, okay, nasa running state siya, the other processes nasa ready state, and some processes are in black state, waiting for external event to happen, or parang, yun nga, an input becomes available. No? So, madali lang naman maintindihan yung picture na nandyan sa baba. Okay? So, number one, the process has been blocked, okay, for input. Then, dahil napunta siya sa block state, hindi hahayaan ng operating system na mabakante yung CPU natin. Kaya pipili siya ng another process na nasa ready state, runnable. Okay, runnable processes. So, dahil nakapili na siya, okay, so the scheduler or the system will pick this process and ilalagay niya sa running state. And then number four, when the input becomes available, okay, yung process na nasa black state, mapupunta na siya doon sa tinatawag na red state. And waiting na lang siya na siya naman yung ipipick ng ating system, okay, or the scheduler na mapunta sa running state. So, paikot-ikot lang po yan, okay? Pero kasi tayo tinatawag na scheduler, that is our next slide, okay? So, sana naintindihan niyo po yung process state natin. So, mainly, yun nga, kung babalikan natin yung mga previous slide, we have the process creation, process termination, and the process state. Okay? So, parang yun nga, life cycle lang yan. Okay? Yung program, i-execute siya. Then, habang nag-execute siya, dadan siya ng different states. Ready, running, black. Okay? Then, dahil nga ang program is finite, okay? Merong start, merong end, merong umpisa, merong katapusan. So, papupunta sila dun sa tinatawag na process termination. And na-discuss na rin naman natin ano yung mga
events that causes process termination. Okay? So, sana po naintindihan natin. Okay? So, next is the implementation of processes. So, dito sa picture na nakikita po ninyo. So, sabi nga, di ba, uh, meron tayong mga sequence of processes sa ating pong system, sa ating pong machine. Okay? And meron po tayong tinatawag na scheduler. Okay? That is a, kumbaga, mechanism, part ng operating system. Anong ginagawa ng scheduler? From the word itself is scheduler. Siya yung nag-schedule sinong process na yung mapupunta sa running state, sinong process yung mapupunta sa block state, sinong process na nasa ready state ang pwede nang mapunta sa running state. So, scheduler, siya yung nagde-decide. Okay? Kung sino na yung magra-run, sino na yung gagamit ng resources natin or ng CPU natin. Okay? So, we have the scheduler na tinatawag. Okay? And above that mechanism or scheduler, meron tayong sequential process. So, pumipili po siya dyan, anong process yung iraran niya na. Okay? So, next, we have the, yung tinatawag po nating process table. Yung process table po dito sa operating system or in an operating system is a data structure that stores information about each process currently running in the system. So, i-define lang natin ulit what is a data structure kasi nga daw, a process table in an operating system is a data structure. Babalikan po natin yung mga lessons natin about data structure. Data structure means um, storage or lalagyan po ng mga data. Okay, so meron po tayong iba't ibang mga data structures na pinag-aralan before like linked list, array list, nakalimutan ko yung iba. We have the array, okay? Kasi marami ring mga, mga, uh, may mga pagkakaiba rin po sila. Meron tayong mga tinatawag na static and dynamic na data structure. Okay? So, pero ang main purpose ng data structure is to store those data. Okay? Parang meron kang isang lalagyan. No? So, yung process table, dito ini-store ng scheduler or ng system na lang para mas madali na maintindihan po natin. Lahat ng data ng isang process. Okay? Kaya nga sabi dito, this process table or this data structure is essential for process management. Para mas madali yung pag-manage ng scheduler dun sa mga processes na yun. Okay? So, kailangan ng pag-istoran ng mga data about those processes. Okay? So, it contains, okay, sabi rin dito, the process table contains important information about the process state. So, pwedeng, yung mga processes kasi natin, meron silang kino-compute, di ba? Ng mga data. Okay, meron silang pinaprasa data. And, kinakailangan yung mga data na yun, merong mapanlagyan. Okay? So, kailangan natin ng tinatawag na process table. So, pag napunta sila from running state, napunta sa block state. So, yung mga data na na-calculate na, i-store muna sa process table. Pag ready na ulit, so, i-continue na lang ulit nung process na yun, yung ginagawa niya. Hindi siya mag-back to zero. Okay? And bawat processes, may kanya-kanya po silang space or memory dun sa data structure na yun. So, ano-ano nga ba yung mga processes or yung mga information that the process table typically contains? Okay, so, these are the common, okay, na data na pwede nating makita. So, we have the process ID, a unique identifier for each process. Okay, so, bawat processes meron pong ID na tinatawag para may uniquely identify ng scheduler or ng system yung mga processes. Okay, para alam niya sino tong process na to, sino yung process na to, parang gano'n. Parang sa mga student lang. Okay? Bawat isa po sa inyo, ang tawag sa inyo, mga estudyante. Di ba? Pero, para ma-distinguish kayo isa-isa, meron kayong tinatawag na ID, unique identifier. So, magkaiba kayo ng student number. Yun, iba-iba kayo ng student number para uniquely ma-identify. Pero, ang tawag sa inyo ay mga students. Okay? Another information na pwedeng i-store dun sa
Process table is the current state of the process. Example, nasa running state ba siya? Nasa ready state or sleeping state ba siya? Waiting for input output or nasa black state ba siya? Ano pa? Priority like uh, anong level of priority ba itong process na to? Okay, so magkaroon tayo ng different or other lesson naman about dyan. Okay, so registers, program status word, interruptible ba siya or non-interruptible? Okay, so those are the examples of uh, data or information na nakastore dun sa process table. Okay, dito naman tayo yung tinatawag po natin interrupt handling and scheduling. So, ano nga ba yung role ng interrupt handling na kumbaga connected sa scheduling or sa scheduler po natin? So, di ba, meron tayong different process states. So, meron tayong running, meron tayong block, meron tayong ready state. Okay? Sabi natin kanina, si scheduler, siya yung pumipili or siya yung nagpipick anong process na yung magra-run or mapupunta sa running state. Okay? And then there are processes na nandun po sa block state waiting for input. Ngayon, yung process na nasa block state na naghihintay ng input, meron na, nakuha niya na yung input na hinihintay niya or yung hinihintay niyang external event nangyari na. Okay? Or sabihin na natin input nga. Nakuha niya na yung data. Okay? So si scheduling hindi naman niya alam, okay, na itong process na to nakuha niya na yung hinihintay niyang data. So ready na siyang kumbaga pwede na siyang mapunta, lumipat from block to ready state. Diyan pumapasok yung tinatawag nating interrupt handling. So parang ang ano lang nito, nagbibigay siya ng signal kay scheduler na, uy, etong process B, sabihin na natin, process B na nasa block state, pwede mo nang ilagay sa ready state. Okay? So kumbaga, ini-inform niya si scheduler na etong process na to, pwede nang alisin sa block state kasi meron ng input, na-receive niya na yung data, so pwede na siyang ilagay sa ready state para waiting na lang na um, mapunta sa running state na waiting siya na ma-pick. Parang ganun. Kasi kung wala pong ganyan, wala pong magsisignal. Okay? Um, Continuous lang. Parang mag-switch lang siya from uh, running state and ready state. Okay, so yung mechanism na interrupt handling, connected po sila. Interrupt handling and scheduling. So, merong nag-inform. Okay? Kay scheduler na this process is kailangan ng alisan sa block state. Okay? So, next. Ito, multi-programming. Although nabanggit na natin kanina. So, okay, when we say multi-programming, multiple programs is running at the same time or currently nag-execute. Okay? Kasi nga, di ba, sa memory natin, maraming processes. No? So, waiting na ma-execute. No? So, kaya meron tayong tinatawag na multi-programming to maximize and to utilize yung ating pong tinatawag na CPU. Okay? So, para hindi po siya ma-idle. Okay? Kasi nga, di ba, merong mga different states. So, pagka yung isang process na alis sa running state, dapat merong mag-occupy nung resource na yon or ng CPU natin. So, pipili na naman ng another process. So, that is what we call multi-programming. So, key features, multiple programs resides in the memory waiting to be executed or waiting for execution. So, nagkakaroon din ng rapid switching between processes, allowing each to execute for a short duration before switching to another. So, this approach, okay, or yung multi-programming concept, it optimizes the CPU by keeping the CPU busy, katulad ng sinabi ko kanina. Hindi pwedeng mabakante. Okay? Dapat merong ginagawa yung CPU natin, merong computation na nangyari. Rather than leaving it idle while other programs is waiting for uh, input or waiting for an event. So, multi-programming is a precursor to modern parallel processing and multi-processing concept. So, marami po yan. Multi-programming, multi-threading, multi-processing. Pero yung mga similarities nila is um, uh,
they are running in pseudo or in parallel. Hindi talaga totoong sabay-sabay po silang nagra-run. Okay? Kaya meron tayong tinatawag na states. Okay? Meron din tayong scheduler na nagmamanage ng lahat ng process na yun. Okay? So, dito naman po tayo. Um, another topic about threads naman. Okay? Pero itong threads na to, connected siya sa process. So, basahin muna natin yung mga definitions na dito. So, sabi dito, threads are lightweight, concurrent units of execution within a process. So, ibig sabihin nito, to be more, parang mas madaling maintindihan, yung threads ay part ng tinatawag po nating process. Okay? So, kumbaga, mini version ng process na yun. Ganun na lang, para mas maintindihan natin. So, they share the same memory space and system resources as the parent process, but each thread has its own program counter, stack, and set of registers. Kumbaga, these threads shares the same memory space or meron silang pagkakatulad kasi meron silang tinatawag na parent process. Remember, sabi ko kanina, mini version siya ng process. So, we have the parent. Imagine nyo na lang, the process is the parent, threads is the child's, parang gano'n. So, yung child, pwede siyang mag-inherit ng, halimbawa, sa real world example, nanay or magulang at saka anak. Okay? So, yung mga magulang, meron silang tatlong anak. Yung tatlong anak na yun, pwede silang mag-inherit ng mga attributes and behavior sa kanilang mga parent. Okay? Na, pag nakita mo yung magkakapatid na yun, meron silang mga similarities. Ano ba, sa mukha. Diba? Physical attribute na lang. Magkakahawig sila. Kasi nga, iisa lang yung kanilang mga magulang. Okay? Pare-pares lang sila ng parent. Okay? Pero, meron pa rin silang pagkakaiba. Physical attribute, iba-iba po sila ng fingerprint. But, there are attributes, characteristic na na-inherit nila doon sa kanilang parent. So, ganun din po sa process. Okay? Yung mga threads, meron silang parent process. Okay? They share the same memory space and other information system resources. But thread has their own program counter, stack, and set of registers. Okay? So, threads are managed by the operating system and enable parallel execution of tasks within a single process. So, example, okay? Meron po tayong tinatawag na web browser or yung software siya. We can call the web browser a program and a software. Kapag clinic natin yan, inopen natin. So, magiging process siya kasi naging active na nga siya. Di ba? Kung babalikan natin yung mga definitions kanina. Okay, so naging active na. Pero, um, ang tendency tayo mga user, hindi lang isang tab, hindi lang isang thread yung ino-open natin. We can open multiple tabs, lalo na kung meron kang ginagawang research, nagko-code ka, naghahanap ka ng sagot sa iba't ibang mga website. Okay? So, parang ganun po yung concept. Isang program, which is the web browser, pero sa loob ng web browser, merong different tabs or different threads. Okay? They share the same memory space, okay, system resources. Nasa iisang process lang sila, which is the web browser. Pero sa loob ng web browser, merong different tabs at iba-iba po yung mga ginagawa natin. For example, sa tab na to, naka-open yung Google Docs. Sa isang tab, naka-open yung Google Presentation. Sa isang tab, naka-open yung Google Meet. Sa isang tab, naka-open si Facebook. Sa isang tab, naka-open si YouTube. Hindi nila naapektuhan yung bawat isa. Okay? Kasi may kanya-kanya silang ginagawa. Like for example, another example, meron kayong project. Okay? I-relate na lang natin sa ginagawa po ninyo sa course ninyo. No? So, sa course po ninyo, merong mga ipapagawa sa inyo. Like for example, kailangan yung gumawa ng system, information management system na lang. Okay? Ang goal niyo makapag-develop or makapag-produce kayo ng information management system. Okay? So, kailangan kung group kayo, naka-distribute, okay? Yung main process, main project, ano nyo ngayon, i-divide ninyo, okay? So, kung 5 kayo sa group, merong magpo-program, merong gagawa ng documentation,
merong project manager, merong nagde-data gathering. Okay, and syempre hindi mawawala yung tagaluto ng pansit canton. Okay, so lahat po kayo ay pwedeng tawagin threads. Okay? Pero at the end, pag nagawa nyo ng maayos yung mga task ninyo, okay? Kasi we can treat yung ating mga threads as a jobs din. Okay, so lahat po kayo may kanya-kanya kayong task. Okay, pero iisa lang ang maging output, information management system. So sana po na medyo nagkaroon kayo ng idea doon sa example na yun na related dito sa ating tinatawag po na threads. Okay? So, saglit lang. Hello. Okay. So, more examples. Ako, nabalik ako sa unang slide. Saan na ba tayo? Ayun, sa threads. More examples. We have word processor or yung Microsoft Word na ginagamit natin pang-edit ng essay, pang-edit ng letter, okay? Panggawa ng mga document, and multi-threaded server. So, dito muna tayo sa word processor. So, sa mga word processor natin, okay, yung word processor is a type of software, a type of program. Pero inside that program, okay, meron po tayong tinatawag na separate threads. May mga threads po tayo. Okay? Uh, siguro, napapansin nyo naman to kasi lahat naman tayo gumagamit ng word processor. Pwedeng yung naka-install sa PC or yung mga inopen natin sa web browser like Google Docs. Okay, so merong threads na nag-handle ng mga input natin and dinedisplay niya sa atin. Kaya kapag nagta-type ka sa computer, di ba, nakikita mo rin yung mga tina-type mo. So, merong threads na responsible sa mga tina-type natin. Another thread is yung sa formatting ng mga text na yun. Di ba, habang nagta-type ka, may ability yung word processor na i-auto-capitalize, i-auto-correct, i-highlight yung mga mali sa mga tina-type mo. So, another thread na responsible sa pag-format or pag-inform na may error yung iyong essay. Okay? And sa mga other and updated na softwares, katulad ng word processor, automatic nagsisave po siya. Another thread na responsible sa pagsisave ng mga updates doon sa in-edit mong essay. So, marami po mga threads yan. Pero that are the some examples na pwede po nating gamitin para maintindihan natin yung multi-threading. Okay, so meron naman mga definition dito. First, the thread interacts with the user. First thread interact with the user. Okay, yun nga about sa input using the keyboard. The second thread handles the reformatting in the background. Okay, chine-check niya kung tama yung grammar, tama yung auto-capitalize, then you auto-correct niya. The third thread handles the disk backup. Okay, so yeah, another example. So next example naman is the multi-threaded web server. Okay, if familiar na po kayo or may idea na kayo sa client and server communication. Yung server doon nagagaling lahat ng data. Bawa, web server. Okay? Lahat ng mga video, image, data na nire-request natin sa web. Okay? Nakastore sa tinatawag po natin mga servers. So, hindi lang naman isang tao lang yung gumagamit ng ang tawag dito, ng specific na website. Marami po tayong gumagamit nun. Okay, so merong hundreds of users, thousands of users, millions of users na nag-access ng specific na website. So lahat, may kanya-kanyang request yung mga user na yun. So merong different threads na mag-accommodate okay, ng mga request po natin. Then siya yung bahalang humugot ng data dun sa dun sa database. Okay? So ayun yung another example ng multi-threaded server naman sa mga multi-threaded servers. May multiple client requests simultaneously dumarating. Okay, so each request, okay, has different thread or naka-assign sa iba't ibang thread. Okay? So sana po naintindihan natin yung sa multi-threading. So define din natin the multi-threading is the situation of allowing multiple threads in the same process. Sabi ko nga sa inyo, yung threads under sila sa process. Okay? Kumbaga, small version ng process na yun. No?
So, dito sa nakikita niyo picture, we have the picture A at sa picture B. So, itong sa process na to, isang threads lang yung mga yan. Minsan nga, wala. Okay? Pero dun sa next picture, we have a process that has a multiple threads. Mas efficient yung isang process na mayroong multiple threads kasi nga, ah, mas mabilis matatapos yung trabaho. I-relate na lang natin sa real world. Kanina, meron akong an example about sa pag-create ng project. Okay? Mag-create kayo ng project. Imagine kung hindi nyo distribute yung trabaho. O, ikaw si programmer, ikaw yung in charge sa documentation, ikaw na sa pangalawang member, pangatlong member, ikaw yung in charge sa project management. Fourth member, ikaw yung in charge sa data gathering. Okay? Uh, Fifth member, ikaw yung in charge sa pagluluto. Hindi, wag mong hayaan na magutom yung mga kasama mo. Parang gano'n na lang. Okay? So, imagine kung ginagawa ng lahat, okay, ng mga threads na yun, yung kanilang trabaho, mas mapapabilis uh, yung pag-calculate, okay, ng mga data. And mas mapapabilis yung output. Huh? Sa processes naman, ganun din. Okay? Para mas mapabilis, kailangan i magkaroon tayo ng tinatawag ng multi-threading. No? So, main process, merong small versions. Okay? Ginagawa nila yung kanilang mga task. Okay? Parang yung sa ano kanina, sa process, tawag dito, word processor. Okay? Merong in charge sa thread na in charge sa user input, merong thread na in charge sa reformatting ng mga text, merong third thread na in charge sa pagsisave ng data dun sa ating pong auxiliary memory. Okay? Or dahil currently nag-run siya, uh, in-store yung data sa RAM muna. Okay? Doon sa ating random access memory. Okay? So, ito yung mga sinasabi natin kanina that per process, mayroong address space, mayroong global variables, open files. Ito yung mga information na sa threads, pare-parehas lang. Okay? So, bawat thread, same lang sila ng address space, mga ganyan. Okay? Kasi nga, ang isang thread, or sabihin natin yung tatlong thread, meron silang parent process. But, those threads has different informations, parang different attributes. Okay, like program counter, registers, stack, and state. Iba-iba pa rin po sila. Pero, part sila ng main process. No? So, ganun po yung concept ng multi-threading. So, what are the advantages of threads over processes? Mas responsive ang thread compared sa process. So, if the process is divided into multiple threads, one thread can complete its execution and its output can be immediately returned. So, parang yung example, balik tayo dun sa pag-create ng information management system. Okay? Kung i-divide nyo yung task, mas mapapadali yung trabaho kasi may gumagawa ng system, merong nagpo-program, merong nagde-data gathering, merong nag-oversee ng buong flow ng project. Okay? So, mas mabilis. Kesa naman dun sa ang main goal nyo makapag-create kayo ng information management system, pero ginagawa nyo lahat, dito sa month na to, mag-program tayong lahat. Okay, lahat tayo magko-code. Walang gumagawa ng documentation. So, imbis na mas mapabilis yung trabaho, mas nagiging mabagal. Kasi nga, iisang process lang, walang threads. Okay, hindi naka-distribute yung task. No? So, yan, naiintindihan nyo na mas responsive si threads over process kasi nga, kumbaga, yung complex task, okay, break down natin into small task, so naka-distribute, so mas naging responsive. Then, mas mabilis yung switching compared sa processes. Okay, so context switch time between threads is lower compared to process context switch. Then, process context switching needs more CPU overhead. So, yun. Dahil nga, mas maliit sila na version, okay, mas mabilis yung context switching compare sa process. No? So, mas na i-utilize din yung mga multi-processor system natin using multi-threading or multiple threads in a single process. Ano pa? Mas mapapabilis yung
share ng resources like code, data, files among threads. Okay? Like for example, um, sa isang dalawang section na sa magkabilang classroom, mas mapapabilis ang pag-share ng data if lahat tayo nasa isang classroom lang. Okay? Compare dun sa si classroom 1, yung thread or yung student na nandun sa loob, magpapasa ng data sa other classroom. So, mas mabilis yung pagpapas ng data, mga codes, okay? Kapag nasa loob lang sila ng isang process. Okay, mas makakapag-communicate din. Communication between multiple threads is easier as the threads share common address spaces. Dahil share lang sila ng address, okay, mas mabilis silang makakapag-share ng file, mas mapapabilis yung communication. And it enhances throughput of the system. Pag sinabing throughput, it is the result. Okay, mas mabilis nga. Kasi nga, another kanina, yung responsiveness. Dahil naka-divide, naka-distribute yung task. So, yung isang thread, pwedeng matapos na kagad yung ginagawa niya. Then, pwede niyang tulungan yung di ba ganun naman yung concept natin sa real world. Okay? Pero, hindi ko naman nilalahat. Okay? Merong mga concept na sa real world na in-apply nila sa operating system natin, sa mga machines po natin. Okay? So, yung mga example lang sila. Diba? So, dahil naka-separate, pwedeng ito, mas mabilis siyang matapos. Si process B, mas matapos din. Okay, so yung mga yun, it will enhance the throughput of the system. Throughput of the system. Okay? So, meron din tayong tinatawag na IPC, which is the Inter-Process Communication. So, kung si threads pwedeng mag-communicate, syempre, pati si process, pwede rin mag-communicate. Bakit mag-communicate yung mga process natin? They need to pass information from process to another. For example, si process ay magpapasa siya ng data or information or ng code to another process. And also, kaya importante itong inter-process communication to ensure that no two processes are ever in the critical regions at the same time or no process can access the same resources at the same time. Kasi nga, babalikan natin yung mga previous na diniscuss, pinag-usapan natin kanina, hindi pwede na sabay-sabay nagagamit ang mga process natin ng tinatawag po nating resources or yung CPU. Hindi po pwede yun. So, kaya meron tayong taga-schedule. Halimbawa, example na lang sa laboratory. Dahil limited yung resources natin, minsan meron tayong 10 gumagana na computer, may mga ganyan. Okay, dahil hindi naman lahat or kulang nga yung resources natin. Ginagawa natin, binabatch natin yung mga activity. Okay, so merong batch 1, merong batch 2, and kung sobra pa talaga, magba-batch 3. Okay? So, hindi pwedeng magsabay ang batch 1 and batch 2 kasi magkakagulo. Okay? Yung ginagawa ng batch 1, pwedeng ma-overwrite ng batch 2. Kasi nga, ginagamit nila yung same resources. So, kaya meron tinatawag na inter-process communication para mag-communicate, okay, na hindi pwedeng mag-access ng mga processes ng sabay ang isang resource. Okay, or yung specifically yung CPU po natin. Kaya, processes frequently need to communicate. Okay? So, meron din tayong tinatawag na race conditions. Paano naman po itong race conditions or parang nag-uunahan, okay, itong mga processes na to sa resources. So, ang nangyayari pagka nag-uunahan, na-overwrite yung data ni process A and ni process B. Okay? Kasi nga, sabi natin kanina, no process, balikan natin, no processes can access the same resources at the same time. So, sabihin na lang, example na lang, real world. CR, magbabanyo ka. Hindi naman pwede na may kasabay kang gagamit ng CR, lalo na po kung masakit ang unit yan, di ba? So, sa bahay, minsan or kadalasan, meron lang isang CR, lalo na kung hindi naman tayo ganun kayaman. Meron lang isang CR. Okay? Ngayon, sabay-sabay kayong sumakit yung tiyan. Pwede bang magsabay-sabay kayo gumamit ng CR? Hindi. Di ba? Kailangan merong mauna, tapos
After niya, lalabas, susunod naman yung isa. Okay? So, hindi po pwedeng sabay. Kailangan, merong mauna, okay? Tapos kailangan patapusin muna siya sa ginagawa niya. Tapos, next naman. So, parang ganun. So, nagkakaroon din tayo ng race conditions niya. Kasi, yung mga processes na yan sa computer natin, gusto kong makagamit ng resources. Pero hindi nga pwede. Kaya nga, ganun ka-importante yung tinatawag po natin scheduling or the scheduler. Siya yung bahalang mag-pick ng process, sino yung ilalagay niya sa running state, sino yung ilalagay niya sa black state, sino yung ilalagay niya sa red state. What are the conditions required to avoid race conditions? So we have 4 conditions. Meron po tayong tinatawag na mutex, the mutual exclusion, no assumption, progress, and no starvation. Yung number 1, the mutual exclusion, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi pwede na dalawang process or yung mga process natin ay magsabay-sabay nagagamit ng specific na resource. Hindi pwedeng yung tatlong nakatira sa bahay na sumakit yung tiyan, sabay-sabay nagagamit ng CR. Okay, yun. Parang mas madali natin maintindihan. So, kailangan may mutual exclusion. O sige na, ikaw na muna yung gumamit. Ibilisan yung parang gano'n. Di ba? So, no processes may be simultaneously inside their critical region, sa critical moment. Tama po ba? Okay, so that is mutual exclusion. Number 2, yung tinatawag po natin, no assumptions may be made about the speeds or the number of CPUs. Hindi mo pwedeng i-assume na itong process na to, mabilis niyang matatapos yung ginagawa niya. Halimbawa, yun, balik tayo dun sa scenario na sumakit minsan yun ng sabay-sabay. Hindi mo pwedeng i-assume na, ay ito, 5 minutes lang siya, patapos na. Tapos, kakatukin mo siya, kakatukin. Hindi mo pwedeng ganun. Kailangan, uh, yung time na given or binigay sa kanya, magamit niya yun. So, hayaan mo muna siya. Okay, na gamitin yung specific na resource. Kasi meron namang scheduler na responsible, siya yung nakakaalam kung dapat na ba ilagay muna sa red state or black state itong process na to. So, no assumption. Number 3, progress, no running processes. No process running outside its critical region may block other process. Halimbawa, ito na lang, another example. Sa paggamit ng computer, meron kang tinatype, meron kang ginagawang essay, gugustuhin mo ba, may progress ka na, malapit ka nang matapos, tapos bigla kang i-interrupt. Diba, ayaw naman po natin yun. So, same thing dito. Yung isang process na nasa red state, hindi niya pwedeng i-interrupt or i-block yung other process na currently nag-run. So, yung scheduler, siya yung bahala. Okay, siya yung nakakaalam kasi kung kailangan na bang ibunta sa black state or red state itong nasa running state na process. Okay? So, hindi pwedeng i-block ng process na nasa labas ng critical region yung other process na nasa critical region naman. Number 4, last is the starvation. No starvation. No process should have to wait forever to enter its critical region. Okay, so kaya nga, ang scheduler natin, siya yung in charge, minimake sure niya, okay, na lahat ng processes ay makagamit ng resources. Okay? And doon na rin papasok sa interrupt handling kasi nga, hindi pwede na ma-stuck sa block state yung specific na process. So, they're working together, no, para ma-maintain, okay, na lahat ng, or ma-make sure na lahat ng processes ay makagamit ng specific, or yung resource na yon. Okay? Mapunta sila sa running state. So, no starvation. Kaya nga no starvation eh. Halimbawa, example pa. Okay? So, yung paggamit ng computer. Hindi naman pwede na maghapon mong gagamitin yung computer kapag may activity. Kasi nga, mayroon pang other batch. So, kung batch 1 kayo, meron lang naka-alat na 1 hour sa inyo. So, hindi mo pwede sabihin na, ay, hindi ko patapos yung ginagawa ko. Kailangan. Diba? So, kailangan ipagamit sa other batch para naman matapos nila yung, para naman makagawa sila ng activity or ng project para meron din silang ma-submit. So, starvation. So, gano'n lang po, parang, ang nangyari dyan sa system natin, parang bigayan din sa mga processes. O, ikaw muna yung magra-run. Ito muna yung i-run ko. Gano'n. O, ikaw sa black state ka muna. Ikaw sa red state ka muna. Siya naman yung gagamit. O, halimbawa, nung mga kabataan natin,
dahil hindi naman tayo mayaman, okay? Kung familiar po kayo sa mga Game Boy, so meron tayong isang barkada, meron tayong isang kaibigan na mayroong Game Boy kasi sila yung mas nakakaangat. Eh ngayon, dahil wala ka at mabait naman yung kaibigan nyo, so share-share kayo. Okay? So ganun po kasi nangyari sa amin dati. Meron kami isang kaibigan, meron siyang tablet, may naka-install na Temple Run. Okay? So, o sige, ikaw muna yung gagamit. Ikaw muna yung maglaro ng Temple Run. Okay? Pag nag-game over ka, ako naman yung susunod. Okay? Pag nag-game over yung susunod, ako naman. Pag nag-game over ako, ikaw na ulit. So, ganun lang. Parang bigayan. Okay? So, no starvation. Hindi po natin hayaan na walang, kumbaga, parang ma-set aside. Okay? Or, ang tawag doon, hindi makagamit. Kasi syempre, meron silang kanya-kanyang data na kailangan i-process. Okay? So, ito po yung example ng mutual exclusion using critical regions. When say critical region pala, wait, wait. Saglit lang. Wait lang. Check muna natin. Wait. Okay, so, nagre-record ba naman? Okay, so dito tayo. When we say critical region, it's the part of the program where shared resources are accessed. Okay? So, let's say we have process A and process B. Okay, so dahil nauna si process A, the process A will enter the critical region. Okay? So, ginagamit niya ngayon yung resource. Ngayon, biglang dumating si process B and gusto niya rin gamitin yung resource na yun. Okay? At this point in time, sa time 2, okay, nag-attempt si process B na gamitin yung resource. Eh dahil currently nasa critical region si process A, hindi po pwedeng gamitin ni process B yung, or hindi pwede pumasok si process B sa critical region. So, ang gagawin, hihintayin muna na si process A lumabas ng critical region. Pag nakalabas na siya, si process B naman yung papasok ng critical region. So, pag meron na namang dumagdag na another process, okay, so maybe itong process A na to, paglabas siya ng critical region, mapunta muna siya sa black state or red state. Pag may dumating na other process, ganoon din. Hindi siya pwedeng pumasok dito sa critical region na to. Kasi nga, currently, nagra-run si process B. So, ganun lang po yung parang visualization ng mga processes. Okay? Kapag nasa critical region. No? And last, mutual exclusion with busy waiting. So, there are times no, na yung mga processes, i-disable nila yung mga interrupts just after entering its critical region and re-enable them just before leaving it. Okay, so in multi-core or multi-processor system, disabling the interrupts of one CPU does not prevent the other CPUs from interfering with operations of the first CPU. Okay, so pwedeng i-disable yung mga interrupts. Okay, lalo na, syempre, meron kasi tayong mga next na pag-aaralan yan about preemption and non-preemption or preemptive and non-preemptive. Okay, sa next lesson po yun. Okay? So, pwedeng ma-disable yung mga interrupts na yan kapag before pumasok ng critical region yung specific na process. And i-re-enable na lang yun kapag lalabas na sila ng critical region. Okay, that is disabling interrupts. Lock variables naman, a single, shared, or lock variable process set it to 1 and enters the critical region. Okay, so before pumasok, yung value ng variable na yun will be set to 1. Okay, so meaning, merong pumasok ng critical region. So, 1 yung value. Ibig sabihin yan, kapag nakita ng system, uy, naka 1 yung value. So, ibig sabihin, merong process na sa critical region. If the lock is already 1, the process or the other process just waits until it becomes 0. So, pag umalis na ng critical region si process A dun sa example kanina, di ba dito, si process A pumasok ng critical region, the variable will be set to 1. Okay, ngayon, pag mayroong process B na gustong pumasok, makikita ng scheduler, ay, nakaset to 1 itong lock variable. Okay? So, wala mo nang papasok. So, kapag umalis na ng critical region si process A, yung lock variable ang magiging value niya is 0.
Okay, so kapag nakita na ng scheduler or zero, uy, zero na yung ano, yung variable. So, si process B naman. Kung pumasok si process B, gano'n naman, magiging 1 yung value. Okay, so, yan, yun po yung lock variable. Okay? So, that's all for today sa lesson natin about processes. So, sana po nagkaroon kayo ng idea and yun, kung paano nga ba minamanage ng operating system natin lahat ng processes na sabay-sabay na naka-open or mga program software na sabay-sabay na nating ginagamit kapag meron tayong mga project, okay, pag meron kayong mga ginagawa sa computer nyo, pag nag-games, di ba minsan pag nag-games kayo, naka-open yung Spotify, okay, nagpapasounds kayo, okay, minsan meron pang Facebook, di ba sa mga modern ano yan, di ba sa mga nagla-live stream or nag-stream kapag ah, nag-game, okay? 'Di ba? Nag-game ka, naglalaro ka, tapos naka-stream ka, okay, yung tawag dito, merong nanonood sa iyo. So merong another program for that, another program para dun sa nagpapasound ka, okay? So ganyan po yung internal, okay? Parang internal arrangement ng mga processes na yon. Kaso nga, if babalikan natin yung pinakaunang-unang definition, yung sinasabi ko na yon, process is the abstraction of a running program. In-abstract na sa akin. Hinide na yung complexity na yon. Kaya, madali sa atin ang gumamit ng mga computing devices. Di ba? Meron silang graphical user interface, pindot-pindot ka lang. Okay? Pag niran mo yung process to, hindi mo naiintindihan yung internal process. Okay? Kasi hindi naman lahat ay maalam sa technology. Okay? Hindi naman lahat ay kayang, tawag dito, kayang intindihin yung mga ganong proseso. Okay? Or mga ganong information about sa mga computing devices. Pero itong lesson natin, para magkaroon din tayo ng idea, paano ba minamanage ng device, okay, ng machines natin, okay, yung ating mga niraran na program. So, balikan natin yung pinaka-foundation. Platform ang tawag po sa mga computing device natin. So, it's the combination of hardware, software, and network. They are inseparable. Ibig sabihin, hindi pwedeng paghiwalayan. Okay? So, sana po meron kayong nakuha dito sa ating lesson about processes ngayong araw. So, maraming salamat sa inyo. That's all.